Hello mga kababayan. Kung akala nyo ay uubra ang mga patutsada at photocopy ng prosecution noong day 2, nako, iba ang naging ihip ng hangin ngayong day 3 ng impeachment trial sa Senado. Today, July 8, 2026, oras na para sa rest back ng depensa mga kababayan dahil isinalang na sa ilalim ng matinding cross-examination ang unang testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. No? So here's my POV sa day 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa pagbubukas pa lang ng sesyon mga kababayan, formal na iprenesenta ang 20 senator judges na dadalo para sa paglilitis. At agad na nanguna sa panalangin at panawagan si Senator Judge Pia Cayetano na nagpapalala sa lahat. Sabi niya, "May we never lose sight that our role here is to serve the interest of the Filipino people." Char, di ba? At hindi lang yan. Direkta rin sinupalpal ni Senator Pia Cayetano ang mga kritiko mga babayan at bias na media na nag-iingay sa social media na kesyo raw na didelay daw ang trial dahil sa dami ng objections ng depensa. So, bumanat din si Senator Pia at sinabing doon sa mga nagsasabi na may delay dahil sa dami ng objection, that's unfair. Sabi niya, let's give everyone latitude here. Let's give each other leeway, but to a point the trial will not disintegrate into a political fiasco. Oh, chares, di ba? Ang galing niya mga kababayan. So, protektado ng ating Lodi ang karapatan ng depensa na magbantay sa rules of evidence. Tapos, sumunod naman ang ating maasahang kakampi, si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Anong sabi niya? Nanawagan siya sa kanyang mga kasamang senator judges na mag-ingat sa mga tanong na maaaring magdulot ng prejudice o maagang paghatol sa trial. At para talaga mapatunayan kung gaano kawalang kwenta ang pinutol na ebidensya ng kabila mga kababayan, hiniling ni Senator Alan Peter Cayetano na mas mabuting panoorin ng buong impeachment court ang mahigit 2 oras na buong video ng press briefing ni VP Sara noong November 2024 para daw malaman ng lahat ang totoong konteksto at hindi lang yung kinuha ng prosecution. So, isang malaking puntos yun mga kababayan para lumabas ang katotohanan. Okay? So, dadako naman tayo sa nakakatuwang salpukan sa cross-examination sa pagitan ng Defense Counsel na si Attorney Narvasa at ng private prosecutor na si Attorney Ligutan. So, nang simulan ng igisa ni Attorney Narvasa ang NBA agent na si John Mark Calilong ukol sa Article 4 o alleged grave threats, baligtad ang mundo ngayon, no? Sila naman ang nagpanik. Si Prosecution Counsel Ligutan naman ngayon ang paulit-ulit na nagtaas ng multiple objections para lang harangan ang mataas na tanong ni Attorney Narvasa kay Calilong. Diba? At may pahabol pa silang hirit nung humingi ang depensa na sagutin lang sila na testigo ng mabilis na yes or no. So sumigaw si Ligutan. Sabi niya, "We cannot allow defense to constrain a witness even on cross-exam to answer by yes or no answer." Grabe, no? Grabe yung takot na takot yung prosecution, mga kababayan. Takot na takot silang mapiga ang testigo nila sa simpleng oo o hindi. Dahil alam nilang kapag sumagot ito, mga kababayan, ng diretso, mabubuking ang kahinaan ng kaso nila. O, diba? Kasi naman, gumuho talaga ang credibility ng kanilang cyber expert. Bakit? Kasi kinwestiyon ni Attorney Narvasa ang kanyang digital forensics background at ang nakatutuwang katotohanan na ang buong training pa lang ng ahenteng ito ay isang hamak na 2-week training lang sa ilalim ng MaxCore Interventure Scope. So, 2 linggong training lang, no? Expert na agad sa paningin ng prosecution. Transfer tayo dito kasi maingay sa gym mga kababayan, no? So, ano nga ba yung sinabi ko? 2 linggong training lang pala yung expert ng prosecution. Nakakatuwa yan. So, kaya naman, isang malaking tagumpay ang makuha ng depensa kapag i-grant ng Senate Impeachment Court ang motion na i-unseal o buksan ang USB na naglalaman ng mga video ng alleged grave threats laban kay Pangulong Marcos, sa First Lady at kay dating Speaker Romualdez. No? At eto pa, ang pinakamatining comedy na nangyari sa paghimay sa accuracy ng transcript ng press con ni VP Sara noong November 23, 2024. No? Pinagpipilitan kasi ng prosecution at ni Calilong na faithfully transcribe daw ang video. No? Pero noong tinanong siya ng depensa ng, "Did you hear the VP speaking?" Bumanat ba naman ang Lodi niyo? Sabi niya, "There are sounds but I can't hear the words." Ano daw? May tunog pero hindi marinig ang mga salita. Grabe mga kababayan. Paano naging faithfully transcribe ang isang document kung ang mismong gumawa ay umaming hindi marinig ang mga salita? Nangkula lang ba kayo ng ilalagay sa transcript niyo? No?
Kinestyon tuloy ng prosecution kung bakit daw hinihimay ng depensa ang accuracy ng transcript. Malamang, hihimayin talaga yan dahil buhay at kinabukasan ng Vice President ang nakasalalay dito. Tapos ang baon nilang palang ebidensya ay transcript na nakuha sa hula-hula dahil hindi marinig ang salita. Boom, panes! Panes kayo, mga prosecution. At nang tanongin naman ni na Senator Judge Erwin Tulfo at Senator Judge Bam Aquino ang testigo mga kababayan kung bakit ibinalik ang naunang affidavit of investigation, lumabas ang isa pang katotohanan na hindi pala lahat ng 40 na miyembro ng media na dumalo sa presko noong November 23, 2024 ay inimbestigahan. Inamin ng NBI agent na ang pinadalhan lang nila ng imbitasyon ay yung mga reporters na nagtanong lang mismo sa video. Wow! Ganyan ba kalubog ang kalidad ng investigasyon nila? Pinili lang ang inusisa? Diba? So dagdag pa rito mga babayan, ipiniliwanag ng ahente na sabi niya, itinuturing nilang active threat, no? Active threat ang isang banta kung ang nagbabanta ay capable o may kapangyarihang i-implement ito. Pero balikan natin ang ating logic ng day 2 mga kababayan, no? Conditional statement ang sinabi ni VP Sara. Sabi niya, kung mamatay ako o kapag namatay ako, 'di ba? Dahil buhay na buhay ang Vice President mga kababayan, walang basihan at walang kapangyarihan ang kahit sinong assassin na kumilos. Kaya, paano itong maging active threat kung ang mismong kondisyon ay hindi pa nangyayari? Diba? So, napakalinaw na logic, mga kababayan. Pero pilit nilang binubulag ang publiko. No? Bagamat sinabi ng NBI na hindi naman daw AI-generated ang video ni VP Sara, hindi pa rin iyan mapapatunayan na may physical act ng krimen. Diba? At eto na ang pinakamatining highlight ng day 3 mga kababayan. Naglaro ng isang napaka-emosyonal na video ang depensa. Ang video ng Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez noong siya ay umaalma sa balak na paglipat sa kanya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong matapos i-cite in contempt ng House of Representatives noong November 2024. Tapos, agad na tumayo si Senator Judge Risa Hontiveros at question kung ano raw ang relevance o kaugnayan ng video ni Attorney Zulaika sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Tinatanong niya kung sinasabi ba ng depensa na ang mga alleged threats o incitement ay prompted lang ng detention kay Attorney Lopez. At dito na binitawan ng depensa ang pinakamabigat na supalpal sa buong trial mga kababayan. Direktang sumagot ang defense panel. Anong sabi? Yes, Your Honor. There was a systematic operation made by the House of Representatives. Boom! At sinundan pa ito ng napakatinding argumento ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan na tahasang nagpahayag mga babayan na ang prosecution has no other competent evidence. No? Sabi niya, o walang anumang katanggap-tanggap at matibay na ebidensya na magpapatunay na nag-arkila o nag-contract talaga si VP Sara ng isang assassin. Boom! Sa pool. Iniharap ng depensa ang salamin sa mukha ng mga anti-Duterte at ng Kamara, no? Na ang buong impeachment trial na ito ay hindi laban ng batas, kundi isang malinaw at planadong pampulitikang pambubuli at sistematikong pang-aapi sa Vice President at sa kanyang mga tauhan, no? At dahil wala nang maisagot, opisyal nang tinapos at nag-conclude ang testimonya ni Kalilong bilang unang testigo mga kababayan para sa Article 4. Bago mag-adjourn ang korte mga kababayan, nag-announce si House of Prosecutor Representative Lawrence Defensor ng kanilang mga susunod na isasalang na testigo para sa susunod na linggo. No? Isasalang si NBI Regional Director na sila Raul Lutok sa Lunes, Chief of Staff Zulaika Lopez mismo sa Martes, at si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello sa Miyerkules. No? O, transfer na naman tayo kasi katatapos lang natin mag-gym. Ihanda nyo na ang mga depensa nyo dahil handang-handa silang supalpalin muli ng ating legal team. At kung tatanungin nyo na naman ako mga kababayan, kung sino nga ba talaga ang nagwagi sa day 3. Para sa index ko ha, magbuotosan mo. Watay butanay. Watay butanay din dapita. So, kung ibubuod natin mga kababayan ang mga pangyayari, malinaw na ang depensa ni VP Sara Duterte ang muling nagwagi at nagbarka ng dambuhalang tagumpay ngayong araw mga babayan. Bakit? Kasi nagawa nilang buwagin ang credibility ng testigo ng NBI.
Napatunayan nilang pilit at hilaw ang investigasyon, lalo na sa hindi marinig na salita sa transcript. At matagumpay nilang naipakita, mga babayan, sa buong bansa na ang trial na ito ay produkto lamang ng sistematikong pang-aapi ng politika. At eto pa, mayroon pang mas mabigat at mas crucial na legal na dahilan kung bakit tuluyang gumuho ang kaso ng prosecution sa Day 3, mga babayan. At ito ay dahil sa chain of custody at authenticity ng digital evidence sa ilalim ng batas. No? Inamin ng NBI agent na ang ebidensya nila ay USB drive lamang na naglalaman ng video na nakuha sa Facebook. No? Sa totoong trial, mga kababayan, ito ang pinakamalaking butas ng prosecution. Bakit? Dahil una, malaking sablay ito sa Rules on Electronic Evidence o REA. Kasi ayon sa Rule 11 ng Rules on Electronic Evidence, upang tanggapin ang isang electronic document o video bilang matibay na ebidensya, kailangan patunayan ng nagpapasok o ng prosecution na ito ay dumaan sa tamang proseso ng authentication at hindi na bago o natamper. No? So nasupalpal sila ng depensa, mga babayan, dahil inamin ng NBI agent na nag-request lang sila sa Meta para i-preserve ang video. So ibig sabihin, wala silang hawak na original forensic copy mula sa mismong device o pinagmulan. No? So, ang Facebook video, mga kababayan, ay itinuturing na secondary evidence o duplicate lamang. No? At dahil question ng depensa ang accuracy ng transcript, mga babayan, at ang mismong video, hindi basta-basta magagamit ang prosecution ang USB na ito para patunayang may krimen, mga babayan. Diba? Pangalawa, ang pag-amin na walang physical act ng krimen. No? Sa batas, mga kababayan, ang isang krimen sa ilalim ng Article 4 o grave threats ay nangangailangan ng tinatawag na corpus delicti. Anong ibig sabihin yan? Ang mismong patunay na ang krimen ay nangyari o may sadyang hakbang para isakatuparan ito. At sinupalpal sila ng defense, mga kababayan, dahil mismong ang NBI agent at ang prosecution ay umamin na walang nahanap na hired killer o actual plan, no? Ang natitirang ebidensya na lang nila ay ang video clip. Pero dahil ang video clip nga ay questionable, mga kababayan, questionable ang chain of custody dahil copy-paste lang mula sa internet, nawala ng legal na pangil ang buong Article 4 ng prosecution, mga kababayan. Sa aking mga kapwa Duterte supporters at sa lahat ng mga kababayan nating naghahanap ng katotohanan, ang aking paalala, mga kababayan, ay manatiling matatag, no? Kasi ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa loob mismo ng Senado. Kaya nais ko kayong iwanan ng isang napakagandang talata mula sa Biblia, sa Aklat ng mga Kawikaan o Proverbs chapter 26 verse 2, mga kababayan. Anong sabi doon? Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not come to rest. No? So, napakang paalala mula sa Panginoon, mga babayan, na ang mga gawa-gawang paratang, ang mga sumpa, at ang mga pilit na kaso ng mga kalaban na walang lehitimong basihan ay parang mga ibon lamang na lilipad-lipad pero hindi makakahanap ng lugar para tumama o magtagumpay. Ang katwiran pa rin ang mananaig sa huli kung tayo ay nakatayo sa katotohanan. So, manatili tayong mapagmatyag, matalas ang pag-iisip at patuloy nating subaybayan ang mga susunod na araw na paglilitis na ito. Thank you so much and stay tuned sa susunod na linggo ng impeachment trial. Thank you at mabuhay ang sambayan ng Pilipino.